So isang napakainit na tanghali mga ka-farmers. So katatapos lang natin mag-meeting with Fish Pond Owners Association. So nandito tayo ngayon sa Fish Pond para check upin yung mga activities dito. So napakainit. Wala din yung mga tao natin dito kasi may pinuntahan daw sa Mungkayo. So tayo lang din after nito. Uwi na tayo ng Davao din. Punta naman tayo dun sa kabilang area sa may Kakawan. So papunta tayo ngayon dun sa pinapagawa natin na trampa. Tingnan natin kasi ang kulang na lang ito finishing. Tapos na nila nabuhusan. So finishing na lang, then i-turn over na natin ito sa City Government of Tagum. Okay, natapos na siya na gawa lahat. So kulang na lang sa kanya konting finishing kasi may mga butas-butas na kaunti. Although hindi naman siya lumusot, no. So hindi na kasi maganda ang So kailangan i-finish pa nila yan. Pero so far okay na. So tatanggalin na lang tong pilapil, then itatambak na po dito. Tambak na po din eh. So another gastos. Patambak kasi nito, pakyaw nito nasa mga 20,000 eh. So at least okay na siya. Malapad-lapad din siya. Nice. So hindi tayo magtagal masyado kasi sobrang init dito. So pag natapos to, lalagyan natin ng transferan natin dito ng bangus for grow out na siguro. Yan, okay na siya. So thank you Mayor Chung Oy sa pagbigay sa amin ng trampa. Although malaki din ang gastos ko personally, kanila yung materials and yung labor. So, gumastos din ako ng mga 50,000 siguro. More than pa siguro ngayon, gawa ng tatambakan pa yan. So ito kita nyo, lumot na siya oh. So wala pa tong laman ang fan pour namin kasi kapalitan pa rin yung trampa ito. Pero pwede pa siyang gamitin siguro. Lalagyan namin ng isang load siguro kahit mga 50,000 galing doon sa similya na binigay ng BIFAR na nasa nursery. Gusto ko sanang mamasol muna pero hindi na ako dito siguro magla-lunch kasi sobrang init. Grabe po. Okay, mga ka-farmers, pauwi na tayo ng Davao, no? Galing na tayo dun sa meeting ng Lipuganon Fish Pond Owners Association. So nagpapasalamat ako at marami rin ng maraming umattend. So, pero marami pa rin mga walang pakialam. So sayang ba? Nanginayang kasi ako kasi open kasi kami yan, open ang association para sa lahat ng mga fish pond around Lipuganon, barangay Lipuganon. So ang aming purpose para matulungan sila. Pwede kayo umutang ng feeds, then merong kayong matatanggap kahit pa paano na konting benefits pagka General Assembly. Then ang ang tulong na binibigay ng gobyerno, so karamihan kasi syempre dumadaan sa association para isang bagsakan lang. Katulad ngayon, no, yung balitaan nyo naman yung halos buong Region 11 natamaan ng baha nung nakaraan. Ang isang step na ginawa naman ng gobyerno, binigyan kami ng uli kasi wash out talaga lahat ng bangos. So naupos ang sa fish pond. Nilagay namin sa media. Hindi rin yung biro kasi hindi ka naman pwede maglagay ng pailang piraso lang. So nasa katulad sa akin nakalagay mga 250,000 pieces. So kung bibilin mo kasi yan nasa mga almost 100,000 pesos din. So naubos yun siya. So kaya binigyan din kami ngayon ng BIFAR ng panibagong similya para makapag-umpisa ulit. So isa lang ang aking concern, kaya isa rin sa mga agenda namin kanina sa meeting, kung kasi ngayon napakamura ng bangus, ang hirap mag-dispose.
nasa 135 to 137 per kilo ang buying sa area sa fish cage. So walang nagka-harvest. So kami mga supplier naman ng sibilya ng garungan, so hindi na kami makasupply. So tapos ito nga bigay ang BIFAR ng fry around mga 20 million pieces yan eh. I think kung di ako nagkakamali, nasa mga 20 million pieces. So isa tayo sa nabigyan ng 100,000. Ang iniisip ko lang as president ng association, sa concern ko ay kung pagdating ng panahon kasi by September sabay-sabay yan sila lalaki. So ang problema na naman yan susunod kung paano ang market, paano mo i-dispose yung garungan na yan, kasi karamihan sa binigay na yan ng BIFAR for garungan purposes yan, kasi wala namang nagpapalaki na ng bangus sa fish pond, puro sa fish cage na. So kami mga nasa fish pond, kami ang nagsusupply ng bangus sa mga fish cage. So sa sobrang dami ng fry na binigay ng BIFAR, sabay-sabay lalaki yan, 20 million yan. Halimbawa na lang magkaroon ng recovery na 50% na lang, 10 million pa rin yun. 10 million in September, August, September, sabay-sabay harvestin yan. So saan mo yan i-dispose? So kaya nga nag-iisip ako kung anong isang magandang solusyon. So kaya na-offer ko kanina sa meeting, isang agenda namin na maggawa ng business proposal na ipapasa naman namin sa DOLE. Kasi ang DOLE, tumutulong talaga yan siya sa mga association. So magbigay ka lang ng business proposal kung anong gusto mong project, ituhin mo lang yung mga requirements, then bibigyan ka nila ng ayuda. Budget yan, budget. Marami na nabigyan sa Tagum, mga vendors association. Nabigyan sila ng mga, I think mga worth 250,000 yata yan na cash. So ang iniisip ko, mag fish cage para magkaroon ng babagsakan yung mga isda ng members ng Fish Pond Owners Association, para hindi kami sumabay doon sa volume no, sabay-sabay na lalaki ng similya ng bangus. So dapat meron kaming disposal. So meron akong nakamit naman na isang may-ari ng fish cage. Nag-meet kami ng isang araw, so paparitama-tama, so surrender na rin siya sa sa fish cage kasi masyado nga mura ang bangus. So kami wala kaming choice eh, kasi nandiyan kami sa kanyang pero fish pond eh, hindi mo naman pwedeng basta-basta ibenta. Mahirap naman magbenta ng mga properties ngayon kasi mahirap na ang pera. So konti ang wala po ibili, yung fish cage niya nga wala po ibili, so in-offer niya rentahan na lang. Then, so pag narentahan namin yun sa association, na-open ko sa kanila yun, at least doon namin ibabagsak yung mga sibilya namin from fish pond na members ng mga association. So sana maging successful, sana po at makiisa yung mga members, kasi hindi napakahirap mag-please ng tao talaga. Kailangan mo explain ng maayos, then alam mo naman dawat limpyo na nga lang eh. So dapat makisama, umattend lang sana sa meeting sa association, mga member na walang pakialam, pero pagdating ng December kasi may regalo, may mga benefits na matatanggap, kompleto lagi sila. Although ganun talaga, nakaka-frustrate lang kasi minsan. Kasi ako, from Davao, pupunta ako ng Tagum, ng Del Norte para sa meeting. Then, balik na naman ako ng Davao. So, yun lang, sinasabay ko na rin yung visit sa area. Kasi nandun nga yung area natin. Sa akin lang sana makita ng BIFAR ba, magkaroon ng program saan dadalhin yung binigay nilang similya. Oo, ando na yung, ando na yung tulong talaga yun siya. Pero, sa Department of Agriculture or BIFAR, kasi hindi naman hindi mo pwedeng basta bigyan na lang yun sila. Ito yung similya, buhayin niyan. So after that, saan mo dadalhin yung binigay na similya na napakarami niyan? Sa ngayon nga lang, napakababa ng bangus. Pagdating ng September, October niyan, August,
mas lalong bababa yan dahil sa sobrang dami ng supply. Hindi ko rin alam kung bakit mababa ang bangus ngayon kasi mahal ang isda sa dagat. Yan ang kakompetensya ng bangus, yung mga isda sa laot na tinatawag nila mga isda sa dagat. Mahal ang isda sa dagat ngayon eh. So dapat sana mas mahal din ang bangus or halos pantay lang sila. Pero masyadong mababa ang bangus. At saka nag-stop harvest ang mga Biscaynes owners. Hindi mo pwedeng sabihin na sobra ang supply kasi ang walang nag-harvest kasi sobrang baba. Kasi pag ang 137, 130 ang per kilo sa Biscaynes, ibenta mo yan, break even lang or lugi ka pa kasi sa mahal din ang feeds ngayon. So yun ang sa ano ko lang, ang dilema namin na saan ang dadalhin yung mga pinamigay ng BIFAR na bangus. So sana magkaroon ng program. Yun nga ang sabi ko noon dapat yung kaming mga association, Fish Pond Owners Association, so ang produkto namin, garungan, dadalhin namin sa Biscaynes. Yun lang naman wala naman kami ibang disposal So magkaroon din sana ng association ng mga Biscaynes naman connected with BIFAR. Then ang BIFAR makikonnect naman sa amin ng mga Fish Pond Owners Association na kami ang magsusupply doon sa mga Biscaynes. So dapat mag-collab pa. Actually ginagawa yan sa Tigos dati. Binibili sa amin, binibenta nila doon sa mga Biscaynes owner. Hindi ko alam kasi nagkaroon ng corruption yata. So, na-stop na rin. Ay nako, nakaka-frustrate lang talaga, lalo na ngayon takbo ng gobyerno natin dito sa Pilipinas. Pero sana makita po ng DA ginagawa, maganda yung ginagawa actually, pero walang program, walang system. So hindi naman, katulad na lang yung 4-piece, no? Katulad na lang ayuda na yan. Ang ginagawa mo lang tamad yung mga tao Hindi ako against sa pamimigay nila ng ganyan, pero gawan mo ng ang daming dapat trabahuhin sa Pilipinas, ang daming dapat gawin sa Pilipinas. So bibigyan mo sila ng cash. So anong nangyayari? Nagiging tamad ang Pilipino. Naghihintay na lang. Ikaw ba naman yung makatanggap ng 10,000 every 2 months o minsan 1 month na ayuda? So anong nangyayari? So maghihintay na. Maraming pamilya dyan sa umaasa na lang sa 4-piece. 4-piece lang, hindi na sila nagtatrabaho. Sa 4-piece na lang sila umaasa kasi kung kailangan mo, lalo na kung ilan yung anak mo, kasi depende yata yan sa anak pagbibigay ng 4-piece. Kung sa tingin nila kaya namang pambili ng bigas, magkano naman lang ang papaaral ngayon ng mga bata sa mga barangay-barangay. So libre naman yan. Nakaka-frustrate minsan. So pag gagawin mong bigyan mo ng trabaho, hindi yung bigyan mo ng kwarta diretso na naghihintay na lang ng Isang magandang ginawa ni Arroyo, ni President Arroyo niyan sa una, yung work, cash for work. So maraming pwedeng gawin trabaho sa barangay. Bakit hindi mo nalang pagtrabahuin yan sila tapos swelduhan? Wala naman. Nagbabasa lang ako ng sentimiento regarding that 4-piece. Kasi hindi magandang epekto. Tuwan-tuwa yung mga tao, lalo lang nung nakaraan sa Tagum. Grabe ang tanggapan ng 10,000 ng isang pamilya. So halimbawa ikaw may pamilya ka, may anak ka din na may pamilya din. So 10,000 each. After that wala na. Saan napunta yung 10,000? Nabayaran nga yung ininom nilang beer daw pero yung nautang na feeds hindi nabayaran Sana naman mabigyan lang nila ng yan. So yun lang mga ka-farmers, ang ating sentimiento regarding dito sa ating business sa Fish Pond. So sana lang mabigyan po ng atensyon ng Department of Agriculture, lalo na ito sa fisheries, kung paano natin pagandahin pa itong ating bangus production. Kasi pwede tayong mag-export. Alam mo, nung nasa Australia ako, isang nakita ko doon na maraming bangus doon, boneless bangus na nakapak. Ang nakatatak from Philippines. So pwede tayong pwede tayong mag-export ng bangus. Nag-e-export na tayo actually. Pero
Bakit di natin tulungan yan? I-push natin yan. Japan, China, kung sa Australia, marami ng bangus doon. Meron pa rin tayo mga bangus doon. So sana, magkaroon pa ng country na bumili ng ating mga produkto. So yun lang sa ako'y pauwi na, nandito na ako sa Davao City. Diretso naman tayo dun sa kabilang area sa may Kakawan. So doon tayo mag-overnight. Kasi napakainit ang panahon ngayon. So doon at least kahit pa paano, napakalamig doon sa gabi. So thank you for watching. Suportahan po natin ang mga maralitang magsasaka at maralitang mangingisda ng Pilipinas. Thank you. Bye-bye.